Pinatay ko ang anak ng pamilyang iyon. Noong Agosto 18, 1979, sa harap ng isang mansyon na may laking 2,000 metro kwadrado sa Forbes Park, Makati, misteryosong naglaho ang 7 taong gulang na kaisa-isang anak na lalaki ng isang milyonaryong negosyante. At 25 taon matapos ang insidente, nagimbal ang buong bansa nang matagpuan ang isang cassette tape na naglalaman ng nakakagulat na pag-amin ng isang babae na nagpakilalang dating katulong sa bahay na iyon. Noong araw na iyon ng 1979, tahimik ang eskinita sa Forbes Park. Ang bata, gaya ng dati, ay nagbibisikleta sa kanyang pulang tricycle sa harap ng kanilang gate. Ang bagong kasambahay ay lumabas para mamalengke at ang security guard ng mansyon ay saglit na umalis sa kanyang puwesto sa loob lamang ng 30 minuto. Sa maikling panahong iyon, ang bata ay naglaho na parang bula. 4:12 ng hapon. Sumigaw ang kasambahay na kararating lang galing sa palengke. Senyora, yung tricycle ni Sir Angelo nakahandusay lang po sa labas ng gate. Wala po yung bata. Ang driver, na natutulog sa kanyang quarters sa garahe, ay mabilis na tumakbo palabas at hinalughog ang mga parke sa buong village. Ngunit wala siyang nakitang kahit isang pirasong sapatos o patak ng dugo. Agad na rumesponde ang buong puwersa ng Makati Police Station. Alinsunod sa karaniwang proseso sa mga kaso ng kidnapping, naglagay sila ng wiretap sa telepono ng bahay at hinintay ang tawag ng mga salarin. Ngunit lumipas ang 1 linggo, 1 buwan, ngunit walang kahit isang tawag na humihingi ng ransom. Pangnang. Ang tanging lead ay ang di kumpirmadong testimonya ng guwardiya mula sa outpost na mga 30 metro ang layo. May nakita po akong isang babaeng may balabal sa ulo na hawak ang kamay ng bata habang naglalakad palayo. Hindi naman po tumututol yung bata. Kusang loob siyang sumama. Mabilis na naging isang malaking palaisipan ang kaso. Ito ay isang panahon na walang CCTV o dashcam. Nang mabalaho ang investigasyon, nagsimulang kumalat ang mga kakatwa at malulupit na tsismis sa kanilang komunidad. Ganti raw iyan sa negosyo ng asawa niya. Marami raw siyang tinapakan para yumaman. Hindi, sinasabi nila na pinalabas ng bansa ng mga magulang para makaiwas sa buwis. Mayroon pang sabi-sabi na gawa-gawa lang ng mga magulang ang lahat para makuha ang insurance money. Ang pamilya, na nagluluksa na sa pagkawala ng kanilang anak, ay lalo pang pinabagsak ng mga masasakit na paratang na ito. Ang ina, si Senyora Isabela de Villa, ay hindi na nakayanan ang lahat, nakipaghiwalay at lumipat sa Cebu. Ang naiwang ama, si Don Alejandro de Villa, ay gabi-gabing niyayakap ang litrato ng anak habang umiinom ng brandy. Noong 1991, pumanaw siya dahil sa liver cirrhosis. Walang kahit isang kamag-anak sa burol niya. Sino ang mag-aakala na ang isang Don Alejandro de Villa ay mamamatay sa ganoong kalunos-lunos na paraan? Tulad ng sinabi ng isang kaibigan, gumuho ang kanilang pamilya at ang kaso ay tuluyan ng nalimutan. Lumipas ang 1 taon, 10 taon, hanggang sa umabot ng 25 taon. Noong Pebrero 3, 2004, 9 ng umaga, sa isang luma at masikip na boarding house sa Tondo, Maynila na may upa na 500 piso kada buwan. Binuksan ang pinto ng isang silid. Sobrang baho na kasi ng amoy galing sa loob, kaya ginamit ko na yung master key. Pagbukas ko, patay na pala yung ale sa kwarto 304, sabi ng may-ari ng boarding house. Isang 46 taong gulang na babaeng nagngangalang Elena Santos namatay ng mag-isa dahil sa terminal stage ng stomach cancer. Habang nililigpit ng may-ari ang kanyang mga gamit, may nakita siyang isang lumang brown na sobre sa ilalim ng naninilaw na unan. Sa labas nito ay may nakasulat na pautal-utal na mga letra, "Pakibigay sa pulis." Sa loob ng sobre ay may isang cassette tape at isang mapa na iginuhit sa kamay na nagtuturo sa isang masukal na lugar sa Antipolo, Rizal.
nang dalhin ito sa istasyon ng pulis at isinalang sa isang cassette player. Hindi makapaniwala ang mga investigador sa kanilang narinig. Sa gitna ng mahinang ugong, umalingaw-ngaw ang tuyo at walang emosyong boses ng katulong na nawala 25 taon na ang nakalipas. Pinatay ko ang anak ng pamilyang iyon. Ang kumuha kay Angelo de Villa, anak ni Don Alejandro de Villa, sa Forbes Park noong Agosto 18, 1979. Ang pag-amin sa tape ay nakapangingilabot sa detalye. Tumpak na inilarawan ang lokasyon kung saan inilibing ang bangkay. Noong Pebrero 19, 2004, nagtungo ang mga pulis at isang team mula sa SOCO, Scene of the Crime Operatives, sa kabundukan ng Antipolo na itinuturo ng mapa. 3 puno ng pino sa isang bahagyang lubog na lupa. Nagsimula silang maghukay at matapos ang halos 1 metro, lumitaw mula sa lupa ang isang puting bungo at isang piraso ng sapatos pambata noong dekada 70. Ang 7 taong gulang na anak ng milyonaryo na dating naglalaro sa kanyang pulang tricycle ay natagpuan sa ilalim ng malamig na lupa. Ano nga ba ang nangyari sa kabundukang iyon noong gabing iyon ng 1979? Bakit umamin sa krimen ang katulong na nagtago habang buhay at namatay ng mag-isa sa isang boarding house pagkatapos ng 25 taon? At ano ang marumi at kakilakilabot na sikreto ng milyonaryong pamilya na nakapaloob sa tape? Upang mabigyang linaw ang kanilang kalunos-lunos na sinapit, bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe, mag-like, at i-comment kung saan kayo nanonood. Ang inyong kabutihan ay magbabalik ng malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Taong 2004, Enero, sa isang boarding house sa Tondo, Maynila, na may upa na 500 piso kada buwan, kwarto 304, si Elena Santos, 46 taong gulang, at may malubhang cancer sa sikmura, ay nakaupo sa harap ng isang lumang cassette recorder. Ang kanyang payat na daliri ay nanginginig na pinindot ang pulang record button. Nang makitang umilaw ito, umubo siya ng tuyo at nagsimulang magsalita. Pinatay ko ang anak ng pamilyang iyon. Mga pulis, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Ang boses ni Elena ay tuyong umalingaw-ngaw sa masikip na silid. Sa sahig ay nagkalat ang mga walang laman na pakete ng morphine patch na ginamit niya para tiisin ang sakit. Sa dingding, nakadikit ang isang naninilaw na aerial photo ng mansyon sa Forbes Park. Ang kumuha kay Angelo de Villa, anak ni Don Alejandro de Villa, noong Agosto 1979. Iiwan ko ang lahat ng katotohanan sa tape na ito. Hinaplos ni Elena ang isang brown na sobre sa mesa habang malinaw na ipinagpatuloy ang kanyang pag-amin. Sa labas ng sobre, nakasulat, "Pakibigay sa pulis." Habang inire-record ang pag-amin ni Elena, ang oras ay bumalik 25 taon na ang nakalipas. Agosto 10, 1979, Sabado ng hapon. Ang buong Forbes Park ay nababalot sa katahimikan. Ito ang lugar kung saan nagtipon ang kapangyarihan at yaman sa ilalim ng batas militar. Sa likod ng matataas na pader at bakal na gate, makikita ang mansyon ni Don Alejandro na may Japanese-style na hardin sa isang 2,000 metro kwadradong lote. Sa parehong oras, si Don Alejandro, isang construction magnate na kumokontrata sa gobyerno at may yaman na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay nasa isang mamahaling KTV bar sa Ermita. General, ang proyektong ito, siguradong tatapusin ng kumpanya namin. Alam kong maaasahan ka, Alejandro. Heto, uminom ka. Si Don Alejandro ay yumukod sa isang makapangyarihang opisyal ng gobyerno habang tumatawa ng malakas. Samantala, ang kanyang asawang si Senyora Isabela ay maagang umalis ng mansyon bandang 1 ng hapon. Senyora, anong ayos po ng buhok ang gusto ninyo ngayon? May pagtitipon ng mga amiga ko sa Makati. Gawin mong pinaka-elegante. Si Senyora Isabela ay nakaupo sa isang salon sa Makati,
Kontentong pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Habang wala ang mag-asawa, ang kanilang kaisa-isang anak na si Angelo ay nasa labas. Gaya ng kanyang karaniwan tuwing Sabado ng hapon, masigla niyang pinapaikot ang pedal ng kanyang pulang tricycle. Ang bagong katulong, si Maria, ay umalis bandang 3 ng hapon para mamalengke sa Guadalupe. Ang personal na driver, si Mang Cardo, ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid sa garahe. Sa pagitan ng 3 at 3:30 ng hapon, nagkaroon ng saglit na pagkawala ng guwardiya sa gate. Eksakto sa oras na iyon, lumitaw si Elena Santos, na may itim na balabal sa ulo. Sa dulo ng kalye, dahan-dahan siyang lumapit kay Angelo na abala sa kanyang tricycle. Angelo, si Ate Elena mo to. Yung dating nag-aalaga sa'yo. Napahinto ang bata sa pagbibisikleta at tinitigan ng estrangherang babae ng mga 5 segundo. Sa isip ng bata, naalala niya ang malabong alaala ng katulong na nag-alaga sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Ate Elena? Oo. Tara, bili kita ng masarap na pagkain. Nawala ang pag-aalinlangan ni Angelo at tumango siya. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kanang kamay ng bata at lumabas sila sa eskinita patungo sa sakayan ng bus. After 12 ng hapon, pumasok sa eskinita si Maria, dala-dala ang 2 bayong. Nakita niya ang nakahandusay na pulang tricycle. Angelo, Sir Angelo, nasaan po kayo? Wag na po kayong magtago, labas na po kayo. Ibiniti ni Maria ang mga bayong at hinanap ang bata sa loob at labas ng bahay. Tiningnan niya ang hardin at ang bodega, ngunit walang bakas ng bata. 4:14 ng hapon. Namumutla si Maria habang ginigising si Mang Cardo sa kanyang tulugan. Mang Cardo, gising po! Gising! Ano ba yan ang ingay mo? Natutulog yung tao eh. Nawawala po si Sir Angelo. Yung tricycle niya lang po ang naiwan sa labas. Mabilis na bumangon si Mang Cardo, isinuot ang sapatos at tumakbo palabas. Pinuntahan niya ang mga kalapit na parke at kalye, pawis na pawis, ngunit hindi niya nakita si Angelo. 5:07 ng hapon. Bumaba sa isang taxi si Senyora Isabela na may eleganteng ayos ng buhok. Senyora, malaking problema po. Nawawala si Sir Angelo. Anong ibig mong sabihin? Anong nawawala? Hinanap po namin sa buong village pero wala po talaga siya. Natigilan si Senyora Isabela. Hindi makahinga sa loob ng 3 segundo. Hindi na siya nag-abala pang magtanggal ng sapatos. Tumakbo siya sa sala at dali-daling tinawagan ang asawa. Alejandro, umuwi ka na. Ngayon din. Hindi mo ba nakikitang may kausap akong importante? Bakit ba nagpapanik ka? Nawawala si Angelo. Nawala siya sa labas lang ng bahay. Narinig ang tunog ng nabasag na baso mula sa kabilang linya. 5:04 ng hapon, isang itim na sedan ang humarurot at huminto sa harap ng mansyon. Pagbaba pa lang ni Don Alejandro, tinanggal na niya ang kanyang kurbata at sinuri ang paligid. Mga wala kayong silbi! Isang bata hindi niyo mabantayan? Anong ginawa niyo? Sorry po, sir. Pinuntahan ko na po lahat ng parke pero manahimik ka. Haluhugin niyo ang bundok sa likod at lahat ng kapitbahay. Si Don Alejandro mismo ang nanguna sa paghahanap sa mga trail sa likod bahay at kinatok ang 3 kapitbahay. Ngunit walang sinumang nakakita kay Angelo. 6:20 ng hapon. Namumula ang mukha ni Don Alejandro habang tinatawagan ang Makati Police Station. Dito sa Forbes Park, si Alejandro de Villa. Nawawala ang anak ko. Sir, padating na po kami dyan. Pagkababa ng telepono, agad niyang tinawagan ang personal na numero ng hepe ng pulisya na madalas niyang iniimbitahan sa kanilang bahay para maghapunan pagsapit ng 7 ng gabi. Habang dumidilim, dumating ang 2 investigador. Sa crime scene, maliban sa tricycle, walang ibang naiwang gamit ang bata. Sinimulan ng mga pulis ang pagtatanong sa mga residente sa loob ng 500 metrong radius. May nakita po ba kayong batang lalaki dito kaninang hapon?
Tuwing Sabado po? Tahimik talaga dito. Wala po akong napansin. Nagtanong ang mga pulis sa guwardiya sa outpost. Kaninang mga 3 ng hapon, may nakita akong babaeng may takip sa ulo na hawak ang kamay ng isang bata. Natatandaan niyo po ba ang mukha o damit niya? Masyado pong malayo para makita ang mukha. Ang katawan niya, pangkaraniwan lang po. Maliban sa testimonya ng guwardiya, walang ibang lead na lumabas. Tense ng gabi. Si Don Alejandro, na hindi mapakali sa kanyang opisina, ay personal na tumawag sa isang mataas na opisyal sa Philippine Constabulary, PC, General, si Alejandro. To, 2 pulis lang pinadala ng Makati dito. Pakibilisan naman ang investigasyon. Sige, Alejandro, ako na ang bahala. Matapos ang utos ng General, 8 investigador mula sa Special Unit ang ipinadala sa Forbes Park at hinalughog ang lugar hanggang madaling araw. Ngunit habang nagaganap ang malawakang paghahanap, si Elena, kasama ang bata, ay nakasakay na sa isang bus at nakarating na sa kanyang destinasyon. Sila ay nasa isang liblib na kabundukan sa Antipolo, Rizal, sa gitna ng kadiliman ng Agosto. Ang nangyari sa bundok na iyon ay nanatiling lihim. Kinabukasan, ang naiwang pulang tricycle sa harap ng mansyon ay kinuha ng pulisya bilang ebidensya. Sa logbook ng Makati Police Station, isinulat ang kaso bilang Missing Person Case number 479. Isang tuyong pangungusap ang nakatala. Angelo de Villa, 7 anyos. Huling nakita noong Agosto 1, 1979, bandang 3 ng hapon. Ikalawang araw ng pagkawala. Agosto 2, Bino. Lunes ng umaga. Ang litrato ni Angelo at ang kanyang description ay inilathala sa mga pahayagan tulad ng Bulletin Today at Daily Express. Sa ibaba ng anunsyo, isang malaking halaga ang nakasaad bilang pabuya. Pabuya, 50,000 piso sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon. Biglang sabay-sabay na nagring ang mga telepono sa Makati Police Station. Makati Police, Detective Cruz po, kung may impormasyon po kayo. Kailangan po naming malaman ang eksaktong oras at lugar. Kumunot ang noo ni Detective Cruz. Nakita niyo lang po ang likod pero gusto niyo nang makuha ang pabuya? Hindi po kami makakapag-imbestiga ng ganyan. Kung hindi kumpirmado, ituturing po namin itong panloloko. Inis na ibinaba ni Detective Cruz ang telepono. Sa loob ng 48 oras, 20 patawag ang natanggap nila. 22 dito ay pawang kasinungalingan, habol lang ang pera, ang natitirang 5 ay walang konkretong detalye. Nag-utos si Detective Cruz sa kanyang mga tauhan. Kailangan nating maging handa sa posibleng tawag para sa ransom. Mag-install kayo ng recording device sa telepono ng mga De Villa. Nag-abang ang mga pulis araw at gabi. Ngunit lumipas ang 1 linggo. Walang tawag na humihingi ng pera. Pinalitan ng mga investigador ang anggulo. Hindi ito para sa pera, kundi dahil sa personal na galit. Pinatawag ni Detective Cruz ang isang subcontractor ni Don Alejandro, si G. Reyes, na may malaking alitan sa negosyante. G. Reyes, may utang sa inyo si Don Alejandro na 3 milyong piso at nagkaroon kayo ng matinding away. Noong Agosto, 18 ng Sabado, bandang 3 ng hapon. Nasaan kayo? Pinalo ni G. Reyes ang mesa. Gusto kong patayin ang demonyong yon. Pero hinding-hindi ko idadamay ang isang inosenteng bata. Nasa Cebu ako noon para sa isang business meeting. Naka-check-in ako sa isang hotel doon. Agad na tumawag si Detective Cruz sa Cebu para kumpirmahin. Ang hotel records at testimonya ng staff ay nagpatunay sa alibi ni G. Reyes. Pinalaya siya pagkatapos ng 24 oras. Bumalik sa simula ang investigasyon. Tanging ang testimonya ng guwardiya ang natitirang ebidensya. Binalikan siya ni Detective Cruz. Sir, kayo lang ang tanging nakakita. Wala na po ba kayong ibang natatandaan sa babae? Napakamot ng ulo ang guwardiya.
Ah, mahigit 30 metro ang layo ko. Paano ko makikita ang mukha niya? Dahil sa kabagalan ng pulisya, kumuha si Don Alejandro ng isang pribadong investigador, si G. Santos. Kasama ang 2 tauhan, tinanong ni Santos ang mga nagtitinda ng tiket sa bus station at mga taxi driver. Pagkatapos ng ilang araw, nakaharap niya ang isang ticket vendor. Noong Agosto 80 Sabado, bandang 3:6:20 ng hapon, may natatandaan po ba kayong babae na may kasamang batang lalaki na nakapulang damit? Nag-isip ang vendor. Ah, oo. May bumili ng tiket papuntang Antipolo. Ang babae, mga late 20s o early 30s siguro. Nakabalabal ang ulo at madilim ang damit. Muling nagtanong si Santos. Anong itsura niya? Umiiyak ba ang bata? Ordinaryo lang ang itsura niya, kaya hindi ko matandaan. Ang bata, tahimik lang na nakahawak sa kamay niya. Agad na ipinasa ni Santos ang impormasyon sa pulisya. Nagpadala si Detective Cruz ng alerto sa lahat ng police outpost sa Rizal, ngunit kulang sa tauhan ang mga istasyon doon. Babaeng may balabal at batang lalaki. Napaka-non-specific ng description para mahanap sa malawak na lugar. Ang sagot mula sa Rizal, walang lead. 2 linggo na ang nakalipas. Sa ilalim ng pressure mula kay Don Alejandro, dinagdagan ng hepe ang mga investigador sa kaso. Ngunit walang ebidensya, walang testigo. Habang nag-uusap ang mga pulis sa opisina ni Don Alejandro, narinig ito ni Senyora Isabela. Biglang namutla si Senyora Isabela. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip, Elena Santos. Ngunit kung babanggitin niya ang pangalan ni Elena, mabubunyag ang katotohanan. 1 taon na ang nakalipas, inutusan niya ang driver na si Mang Cardo na itapon ang bagong silang na anak ni Elena. Mabubunyag ang panggagahasa ng kanyang asawa at ang kanyang pag-uutos na patayin ang isang sanggol. Ipinikit ni Senyora Isabela ang kanyang mga mata at nanumpa na itatago ang pagkatao ni Elena magpakailanman. Makalipas ang ilang araw, kinausap ng pribadong investigador ang mag-asawa. Don Alejandro, kung walang lead sa labas, kailangan nating tingnan ang mga dating kasambahay. Ibigay niyo po sa akin ang listahan nila. Nagalit si Don Alejandro. Walang kwenta yan. Walang kinalaman ang mga dating katulong dito. Itigil mo na yan. Sumingit din si Senyora Isabela. Matagal nang umuwi sa mga probinsya nila ang mga dating katulong. Huwag niyong sayangin ang oras niyo dyan. Hanapin niyo ang totoong salarin sa labas. Noong Setyembre, isang reporter mula sa Bulletin Today ang nagsimulang mag-imbestiga. Pagkatapos ng masusing pananaliksik, inilathala niya ito bilang headline. Anak NG, milyonaryo sa Forbes Park, nawawala pa rin. Nakuha nito ang atensyon ng publiko. Ngunit kasabay nito, sumiklab ang mga protesta at kaguluhan sa politika sa bansa. Ang atensyon ng media at publiko ay mabilis na nalipat mula sa isang nawawalang bata patungo sa mas malalaking isyu ng bansa. 1 buwan na ang lumipas. Sa opisina ng pulisya, si Detective Cruz ay muling binuklat ang case file. Walang suspek, walang ebidensya, walang tawag para sa ransom. Sa huling pahina, isinulat niya. Kailangan ng bagong direksyon sa investigasyon. Ang kaso ay nawalan ng momentum at dahan-dahang napunta sa listahan ng mga cold case. Oktubre 1979. Muling pinagtuunan ng pansin ng mga investigador ang mga tao sa loob ng bahay. Bakit kusang sumama ang bata? Dahil tinawag ng babae ang sarili na Ate Elena. Hinarap ni Detective Cruz si Senyora Isabela. Senyora, may impormasyon kami na nagpakilala ang salarin bilang Ate Elena. Mayroon po ba kayong dating katulong na ganyan ang pangalan? Bahagyang nanginig ang mga mata ni Senyora Isabela. Bago sumagot pagkatapos ng 3 segundong katahimikan. Marami na pong katulong ang dumaan sa bahay namin. Hindi ko na matandaan ang pangalang iyan. Kayo po ang kumukuha sa kanila. Pero wala kayong impormasyon tungkol sa kanila. Usapan lang po lahat. Walang papeles.
Inis na hinawakan ni Senyora Isabela ang kanyang tasa habang umiiwas ng tingin. Pumunta si Detective Cruz sa garahe at kinausap si Mang Cardo. Driver, matagal ka na rito. Dapat kilala mo ang mga dating katulong. Detective, trabaho ko lang po magmaneho. Hindi ko po kilala ang mga nasa kusina. Mabilis na umiling si Mang Cardo. Samantala, ang pribadong investigador na si G. Santos ay nagpatuloy sa paghahanap. Pumasok siya sa isang laundry shop malapit sa village. Boss, may natatandaan ka bang batang katulong mula sa bahay ni De Villa, mga 2 taon na ang nakalipas? Ah, oo. May isang probinsyana. Ang pangalan niya, parang Elena o Elina. Taga saan siya? Sa pananalita niya, parang taga Visayas. Bigla na lang dumating dito sa Maynila. Nagliwanag ang mga mata ni G. Santos. Kinabukasan, taas noo siyang pumasok sa opisina ni Don Alejandro. Don Alejandro, may suspek na ako. Isang dating katulong na taga Visayas. Hahanapin ko na siya. Nanigas ang mukha ni Don Alejandro at ibinato ang kanyang pluma sa mesa. Hindi na kailangan! Itigil mo na ang investigasyong yan. Pero sir, kung kilala siya ng bata, malaki ang posibilidad na siya ang kumuha kay Angelo. Wala siyang kinalaman sa kasong to. Itigil mo na sabi. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang karumal-dumal na panggagahasa, si Don Alejandro mismo ang pumigil sa pag-usad ng kaso. Santos, at ang pinto patungo sa katotohanan ay isinara mismo ng ama ng biktima. Noong Nobyembre 1979, lalong gumulo ang sitwasyon sa bansa dahil sa politika. Maraming pulis ang itinalaga sa ibang tungkulin. Cruz, ano bang sitwasyon ng bansa ngayon? Tapos inuubos mo ang oras ng mga tauhan ko sa isang nawawalang bata? Sigaw ng hepe. Pero sir, wala pa po tayong lead sa kaso ni De Villa. Sumunod ka sa utos galing sa taas. Mag-iwan ka ng 2 tao. I-pull out mo na ang iba. Sumunod pa ang mga kaganapang politikal. At ang buong bansa ay nasa bingit ng kaguluhan. Ang hepe ng pulisya na koneksyon ni Don Alejandro ay inilipat sa ibang lugar. Pagpasok ng 1980, si Detective Cruz sa isang sulok ng kanilang malamig na opisina ay tinapos ang final report ng kaso. Suspek, hindi natukoy. Ebidensya, kulang. Kinagat ni Detective Cruz ang kanyang labi at isinulat ang huling pangungusap. Buksang muli ang kaso kapag may bagong ebidensya. Isinara niya ang makapal na folder, nilagyan ng label na Cold Case File 1979, No, A4 79, at itinago sa isang maalikabok na cabinet. Samantala, patuloy na nagbayad si Don Alejandro sa pribadong investigador. G. Santos, nagastos na natin ay halos 200,000 piso. Wala na tayong mahahanap na lead. Kahit magkano ibibigay ko, kahit halughugin niyo pa lahat ng ampunan sa buong Pilipinas, hanapin niyo ang anak ko. Namumula na ang mga mata ni Don Alejandro. Pasensya na po. Pero hindi na rin po kaya ng ahensya namin. Tatapusin na po namin ang kontrata. Umalis si G. Santos. Sa mansyon, nawala na ang pagmamahalan sa pagitan nina Don Alejandro at Senyora Isabela. Gabi-gabi, tinititigan ni Don Alejandro ang litrato ng anak habang umuubos ng isang bote ng brandy. Si Senyora Isabela naman ay nagkukulong sa kanyang silid ng ilang araw. Sa isang pagtitipon ng mga mayayamang ginang, tinanong si Isabela, Isabela, wala ba kayong nakaaway sa negosyo o sa personal na buhay? Malakas na ibinagsak ni Isabela ang kanyang tasa. Anong ibig mong sabihin? Na may tinapakan kaming tao? Natahimik ang lahat, tumayo si Isabela at umalis. At hindi na muling nagpakita sa kanilang grupo. Nagsimulang kumalat ang mga malulupit na tsismis. Karma yan. Pinaiyak niya ang maraming tao sa negosyo, kaya nawalan siya ng anak. Hindi. Itinakas daw sa ibang bansa para makaiwas sa buwis. Narinig ko sa club, gawa-gawa lang daw nila para makuha ang insurance.
Hindi na kinaya ni Don Alejandro ang mga sabi-sabi at tuluyan na siyang nagkulong sa dilim ng kanyang mansyon. Sa kabilang banda, sa isang maliit at amoy-amag na kwarto sa Cavite, si Elena Santos, na hindi na tumuntong muli sa Maynila, ay nagtatrabaho bilang mananahi sa isang pabrika. Lorna, mag-overtime ka ba ulit ngayong gabi? Doble ang bayad, sabi ng kanyang supervisor. Opo, Foreman. Tatapusin ko po lahat ng order. Gumagamit si Elena ng peking pangalan, Lorna Reyes. Inilipat na rin niya ang kanyang residence sa Cavite, kaya't imposible na siyang mahanap. Walang sino man sa kanyang paligid ang nakakaalam na siya ay isang dating katulong sa isang mansyon sa Forbes Park kung saan siya ay dumanas ng karahasan. Yung ale na yan, hindi nagsasabi kung taga saan. Tahimik lang na nananahi sa sulok. Lagi siyang nag-overtime. Siguro marami na siyang naipon. Pero tingnan mo ang suot at kinakain niya. Parang pulubi, para sa mga kapitbahay niya. Si Elena ay si Aling Lorna, isang tahimik na babae na laging nag-overtime. Noong 1979, ang Maynila ay nalunod sa kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, walang sino man ang may panahon na alalahanin ang isang 7 taong gulang na batang nawawala. Ang pangalang Angelo de Villa ay mabilis na naglaho mula sa mga pahina ng isang lumang cold case file at tuluyan ng nakalimutan. Lumipas ang panahon, pumasok ang dekada 80 sa pagbabago ng administrasyon, nawalan ng koneksyon sa gobyerno si Don Alejandro at unti-unting bumagsak ang kanyang negosyo. Noong 1985, lumuhod siya sa harap ng isang bank manager. Sir, isasangla ko ang mansyon sa Forbes Park. Pautangin niyo lang ako ng 5 milyon. Tiningnan siya ng manager. Don Alejandro, pabankrupt na ang kumpanya niyo. Hindi sapat ang mansyon para dyan. Ito na ang huling pautang na maibibigay namin. Ang 5 milyon ay mabilis na naubos pambayad sa mga utang. Lalong lumala ang pag-inom ni Don Alejandro. Noong 1987, tuluyan nang nalugi ang kanyang kumpanya at ang mansyon sa Forbes Park ay na-foreclose. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Hanggang kailan ka magpapakalunod sa alak? Pirmahan mo na to. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Noong 1989, inihagis ni Senyora Isabela ang divorce papers sa mukha ng asawa. Hindi pa natin nahahanap si Angelo. Tapos iiwan mo ako? Wala ka talagang puso, sigaw ni Don Alejandro. Ikaw na lang mag-isa ang maghanap. Sa anak mo sa pantasya mo. Babalik na ako sa pamilya ko sa Cebu. Huwag ka nang tatawag. Umalis si Isabela at hindi na lumingon. Noong 1991, sa apartment sa Quezon City, si Don Alejandro, 60 taong gulang, ay bumagsak habang umiinom. Matapos ang 3 araw sa ospital, pumanaw siya nang hindi nag-iiwan ng huling salita. Sa burol ni Don Alejandro, halos walang tao. Ang asawa niya, dumating galing Cebu. 20 minuto lang nagtagal. Tapos umalis na. Nung nawala ang anak niya, araw-araw na siyang naglasing, kaya maaga siyang namatay. 4 na dating kasosyo lang ang nakipaglamay. Sa tabi ng kanyang litrato, may isang maliit na litrato ni Angelo na walang sinumang nag-asikaso. Makalipas ang 2 taon, 1993, sa Cebu, muling nag-asawa si Senyora Isabela sa isang negosyante. Pinalitan niya ang kanyang pangalan at naging Isabel Reyes. Isabel, kalimutan mo na ang nakaraan. Magsimula tayo ng panibagong buhay dito sa Cebu. Ngumiti si Isabel. Opo, wala na rin namang paraan para mahanap siya. Ikaw na lang ang buhay ko ngayon. Sinabi niya sa bago niyang asawa ang tungkol sa nawawalang anak. Ngunit itinago niya ang sikreto tungkol sa katulong at sa pag-uutos niya sa driver na patayin ang isang sanggol. Mula dekada 80 hanggang early 2000s, si Elena Santos ay palipat-lipat ng trabaho sa iba't ibang pabrika at karinderya sa Cavite, Laguna at Batangas. Ginamit niya ang pangalang Lorna Reyes. Wala siyang SSS. Wala kahit isang medical record. Noong 2002,
Habang naglilinis sa isang condominium, bigla siyang bumagsak dahil sa matinding sakit ng tiyan. Sa isang maliit na klinika, sinabi ng doktor, "Lorna, hindi maganda ang resulta ng endoscopy mo. Stage 3 stomach cancer. Kailangan mong magpa-opera agad." "Doc, magkano po yan?" "Dahil wala kang PhilHealth, aabutin siguro ng 200,000 piso." Gumuho ang mundo ni Elena. Saan po ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Pambili nga po ng bigas bukas wala ako. Bigyan niyo na lang po ako ng matapang na painkiller. Sa kabila ng pagpipilit ng doktor, umalis si Elena, dala lang ang reseta. Noong 2003, naging stage 4 na ang kanyang cancer. Hindi na siya makapagtrabaho. Gamit ang kanyang huling sahod, lumipat siya sa isang boarding house sa Tondo. Doon, bumili siya ng isang lumang cassette recorder. Sa parehong panahon, sa Camp Crame, si Inspector David Reyes ng Cold Case Unit ay abala sa pag-aaral ng mga lumang file. Habang tinitingnan ang mga kaso ng nawawalang bata noong dekada 70, napansin niya ang file ng Makati Police. Cold Case 1979, number 479. "Chief, may mali sa kasong ito. May record na nagpakilala ang suspek bilang Ate Elena. 25 taon na yan, Reyes. Bakit mo pa binubuhay?" Ang nakakapagtaka, Chief, ay ang ama mismo ng biktima, si Don Alejandro, ang nagpatigil sa investigasyon sa direksyong iyon. Isang ama na pinipigilan ang paghahanap sa suspek sa pagkawala ng sariling anak. May tinatago sila. Ngunit dahil sa dami ng kasalukuyang kaso, ipinatago muna ng hepe ang file. Itinago ni Reyes ang folder sa ilalim ng kanyang drawer. Enero 2004, sa malamig na silid sa Tondo. Tinapos ni Elena ang 90 minutong recording. "Mga pulis, puntahan niyo ang address na iiwan ko. Ang kwento ng malungkot na pagkamatay ng anak kong si Daniel at ang kasalanang ginawa ko, lahat ay nasa tape na ito." Isinulat niya ang isang maikling mensahe sa sobre. Sa sandaling iyon, ang pangalan ni Angelo De Villa ay naaalala na lang sa 3 lugar. Sa isang lumang file sa Makati Police, sa malamig na lupa sa Antipolo, at sa naghihingalong alaala ni Elena. Ipinasok niya ang sobre sa ilalim ng unan at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Pebrero 3, 2004, 9 ng umaga. Kinatok ng may-ari ng boarding house ang kwarto 304. "Hoy, Ale! Magbayad ka na ng upa. Alam kong nandyan ka." Nang walang sumagot, ginamit niya ang master key. Bumulaga sa kanya ang masangsang na amoy at ang malamig na bangkay ni Elena. "Naku po! Dito pa namatay!" Makalipas ang ilang araw, kinumpirma ng autopsy na namatay si Elena dahil sa cancer. Habang nililinis ang kwarto, nakita ng may-ari ang sobre. "Pakibigay sa pulis." Binuksan niya ito at nakita ang tape at ang mapa. Pebrero 5, dinala niya ito sa presinto. "Eto, gamit ng namatay sa amin. Pinapabigay daw sa inyo." "Sige po, ilalagay po namin sa lost and found." Inilagay ng pulis sa desk ang sobre. Pebrero 9, habang nag-aayos ng mga papel, binuksan ng isang batang pulis, si PO1 Santos, ang sobre. Isinalang niya ang tape sa player. Pagkatapos ng 12 segundo, isang boses ng babae ang narinig. "Pinatay ko ang anak ng pamilyang iyon." Gulat na pinatay ni Santos ang player. "Sarge! Hindi ito ordinaryong huling habilin." Pag-amin ito sa pagpatay. "Ano? Akin na! Lakasan mo! I-play mo ulit!" Pinakinggan ng hepe ang buong tape. 1979. Angelo De Villa. Masyadong detalyado. Hindi ito sakop ng presinto natin. Ipadala to sa Camp Crame, sa Cold Case Unit. Pebrero 12. Dumating ang sobre sa opisina ni Inspector David Reyes. Agad niyang kinuha ang lumang file mula sa kanyang drawer. 2 beses niyang pinakinggan ang buong 90 minutong tape habang tinatype ang transcript. "Chief,
Umamin na ang salarin sa Forbes Park kidnapping 25 years ago. Pero ang suspect, si Elena Santos, namatay na sa tondo dahil sa cancer. Patay na ang salarin. Paano natin iimbestigahan yan? Sa tape, detalyado niyang sinabi kung saan inilibing ang bangkay. Tugma ito sa mapa na kasama sa sobre. Itinuro ni Reyes ang transcript sa Antipolo, sa pagitan ng 3 puno ng pino. At hindi lang yan, Chief. May isa pang krimen na nabanggit. Binuklat ni Reyes ang lumang file. Ang pagpatay sa anak mismo ni Elena, si Daniel. Inutusan daw ni Senyora Isabela ang driver na si Mang Cardo na patayin ang sanggol na anak din ni Don Alejandro. Tumayo ang hepe. Hindi ito simpleng kaso. Ito ay serye ng mga krimen. Aprobado ang reinvestigation. Tawagan ng Soko. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa Antipolo, Pebrero 87 ng umaga. Umakyat sa bundok ng Antipolo ang team ni Inspector Reyes at ang Soko. Gamit ang mapa, natagpuan nila ang lugar. Ayon sa mapa, dito sa pagitan ng 3 puno ng pino, nagsimula silang maghukay. Pagkalipas ng 4 na oras, may tumamang matigas sa pala ng isang pulis. Tigil! May buto! Ipinahinto ng Soko team ang paghuhukay. Mula ngayon, brush at maliit na trowel na lang ang gagamitin para hindi masira ang kalansay. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa. 2:40 ng hapon, lumitaw ang isang maliit na kalansay. Base sa laki at development ng buto, ito ay sa isang batang mga 70 taong gulang. Walang tama ng matigas na bagay sa bungo. Posibleng suffocation ang sanhi ng pagkamatay. Sa tabi ng kalansay, may nakitang isang piraso ng lumang sapatos pambata. Tinitigan ito ni Inspector Reyes at isinulat sa kanyang notebook. Pagkatapos ng 25 taon, natagpuan ka na rin. Dinala ang mga buto para sa DNA testing. Inspector, dahil 25 taon nang nakalibing, mahirap kunan ng DNA. Pero susubukan namin sa pinakamatigas na bahagi ng buto, paliwanag ng forensic expert. Para makumpara, kailangan namin ng DNA sample mula sa ina, si Senyora Isabela. Sa opisina, hinanap ni Inspector Reyes ang record ni Isabela. Chief, namatay na si Don Alejandro noong 1991. Ang ina, si Senyora Isabela, lumipat sa Cebu noong 1993. Nagpalit ng pangalan at naging Isabel Reyes. Kailangan nating kunan siya ng DNA sample. Sige, pumunta ka sa Cebu ngayon din. Marso 2, 2004, sa isang mamahaling kondominium sa Cebu, kumatok si Inspector Reyes. Isang eleganteng babae ang nagbukas ng pinto. Sino po sila? Inspector David Reyes po, PNP Cold Case Unit. Tungkol po ito sa nawawala niyong anak na si Angelo. May natagpuan po kaming kalansay na posibleng sa kanya. Namutla si Isabela. Hindi siya nakapagsalita. Ipinakita ni Reyes ang isang cotton swab. Senyora, kailangan po namin ng inyong pahintulot para kumuha ng buccal swab para sa DNA comparison. Kung tatanggi po kayo, kukuha kami ng court order. Nanginginig na pumirma si Isabela. Kinuha ng pulis ang sample. Marso 18, no? Dumating ang resulta. Binuksan ito ni Reyes sa harap ng kanyang team. Chief, 99.998% match. Kinumpirma ng DNA na ang kalansay ay kay Angelo de Villa ayon sa analisis ng buto at lupa. Ang oras ng pagkamatay ay sa pagitan ng tag-init at taglagas ng 1979. Siya nga si Angelo. Sa sandaling iyon, ang 25 taong gulang na cold case ay naging isang aktibong murder investigation. Ang sunod na tinutukan ng mga pulis ay ang ikalawang krimen na nasa tape. Ang pagpatay sa sanggol na si Daniel. Hinalughog ni Reyes ang mga lumang police records. Natagpuan niya ang isang-isang pahinang ulat mula 1979. Hunyo 1979, isang bangkay ng sanggol na lalaki ang natagpuan sa isang ilog sa Montalban, Rizal.
Tinatayang 3,005 buwang gulang. Sanhi ng pagkamatay. Suffocation. Kaso, sarado. Dahil walang lead. Ayon sa tape ni Elena, 4 na buwan ang kanyang anak nang mamatay ito. Inspektor. Ayon sa batas, ang prescription period o statute of limitations para sa murder ay 20 taon. Ang pagpatay kay Daniel ay nangyari noong 1979. Nag-expire na ang kaso noong 1999. Hindi na natin sila makakasuhan ng murder, sabi ng hepe. Ngunit hindi sumuko si Reyes. Hindi natin sila makakasuhan sa pagpatay, pero makakasuhan natin sila ng obstruction of justice. Noong 1979, nagsinungaling sila sa mga investigador. Itinago nila ang pagkatao ni Elena para pagtakpan ng sarili nilang krimen, ang pagpatay kay Daniel. Ang pagpatay kay Daniel ang magiging ebidensya para sa motibo ni Elena sa paghihiganti. Sinimulan nilang hanapin ang driver na si Mancardo. Natagpuan nila siya sa isang maliit na bayan sa Batangas, nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng pataba. Kasabay nito, hinanap ni Reyes ang pruweba ng bayaran. Hinalungkat niya ang mga dokumento mula sa na-foreclose na mansyon. Natagpuan niya ang bagong may-ari. Sir, may naitago po ba kayong mga lumang dokumento mula sa mansyon? Ah, oo. Yung mga lumang ledger na itabi ko sa bodega. Sa isang maalikabok na ledger mula 1979 sa ilalim ng gastos para sa buwan ng Hunyo, nakita ni Reyes ang isang entry na nakasulat sa pulang tinta. Espesyal na bonus, Mancardo, P30,000 point. Chief, nahanap ko na. Katumbas ito ng 30 buwang sahod ng isang driver noon. Tugma sa sinabi ni Elena sa tape na binigyan siya ng pera ni Isabela. Ito ang resibo ng pagpatay sa isang sanggol. Abril lamang, 2004, 6 ng umaga, sa Batangas. Habang nagbubuhat ng sako ng pataba si Mancardo, pinaligiran siya ng mga pulis. Mancardo, Inspektor Reyes po. Sumama po kayo sa amin. Bagsak ang sako mula sa kanyang balikat. Walang palag na sumama si Cardo. Sa interrogation room, 4 na oras siyang nagmatigas. Wala akong kasalanan. Tumulong pa nga ako sa paghahanap sa bata. Kalmadong pinindot ni Reyes ang play sa recorder. Nang marinig ni Cardo ang boses ni Elena na nagsasabing siya ang kumuha sa anak nito, nagsimula siyang manginig. Inilapag ni Reyes ang kopya ng ledger, espesyal na bonus 30,000 piso. Para saan ang malaking halagang ito, Mancardo? 27 segundo siyang hindi nakapagsalita. Binigay po yan ni Senyora. Pero hindi ko po pinatay. Yung bata, dinala ko lang po sa isang lugar. Ipinakita ni Reyes ang police report ng sanggol na natagpuan sa Montalban, sanhi ng kamatayan. Suffocation, tinakpan ng tela ang bibig at ilong. Aamin ka na ba? Bumagsak si Mancardo at umiyak. Inutusan po ako ni Senyora sa maid's quarters. Binigyan niya ako ng 30,000 piso at address ni Elena sa Cavite. Anong utos niya? Linisin mo yan. Siguraduhin mong walang makakaalam, lalo na ang amo mo. Gabi, habang nasa trabaho si Elena, kinuha ni Cardo ang sanggol mula sa kapitbahay na nag-aalaga. Dinala niya ito sa isang madilim na ilog sa Montalban. Tinakpan ko po ng tela ang bibig at ilong niya. Patawad! Ang krimen mong yan. Lampas na sa prescription period. Pero mananagot ka sa pagsisinungaling mo sa investigasyon noong 1979. Bakit mo itinago si Elena? Utos po ni Senyora para hindi mabuking ang pagpatay namin sa sanggol. Ito ang kailangan ni Reyes para idiin si Isabela sa obstruction of justice. Hinanap nila ang lalaking unang nakakita sa bangkay ng sanggol noong 1979. Buhay pa siya. Oo. Natatandaan ko yan. May tela o panyo na nakatakip sa bibig at ilong ng sanggol. Tugma sa lahat ng testimonya, kumuha sila ng arrest warrant para kay Isabel Reyes o Senyora Isabela de Villa. Krimen, obstruction of justice. Itinago niya ang impormasyon tungkol sa suspek na si Elena
para pagtakpan ang sarili niyang krimen na murder for hire. Abril 12, bumalik si Inspector Reyes sa kondo sa Cebu. Isabel Reyes. A. K. A. Isabela de Villa. Arestado ka para sa obstruction of justice. Dahil sa kasinungalingan mo, isang inosenteng buhay ang nawala at isang kaso ang nanatiling hindi nalutas sa loob ng 25 taon. Nanginginig na napaupo si Isabela. Dinala siya pabalik sa Maynila sa interrogation. Kasama ang 2 mamahaling abogado, itinanggi niya ang lahat. Ang tape ay hearsay. Hindi ito pwedeng gamitin bilang ebidensya. Hindi ko na matandaan ang pangalang Elena. Ang asawa ko ang nagdesisyon na itigil ang investigasyon sa mga katulong. Ngunit nang i-play ni Reyes ang bahagi ng tape kung saan sinasampal ni Isabela si Elena, nagbago ang reaksyon nito. Sinungaling ang babaeng yan! Gawa-gawa niya lang yan! Kanina, hindi mo siya maalala. Ngayon, yung babaeng, yan na ang tawag mo sa kanya, sabi ni Reyes. Ipinakita nila ang video ng pag-amin ni Mang Cardo. Inutusan ako ni Senyora na linisin ang bata. Gawa-gawa niya lang yan para makalusot. Sigaw ni Isabela. Sigaw, why? Gawa-gawa niya. Kung siya lang ang may gawa? Paano niya nalaman ang eksaktong address ni Elena sa Cavite? Gayong trabaho niya lang ay magmaneho para sa inyo? Tanong ni Reyes. Natahimik si Isabela. Wala na siyang maisagot. Nakahanap pa sila ng isang dating kasambahay na nagpatotoo sa pambababae ni Don Alejandro at sa pagbubuntis ni Elena. Inisyu ng korte ang warrant of arrest para kay Isabela. Nagsimula ang paglilitis. Sa korte, ipinarinig ang buong 90 minutong tape. Tumayo ang abogado ni Isabela. Objection. Your Honor. Hearsay. Objection overruled. The details in the tape match the physical evidence found. The tape is admissible, sabi ng hukom. Tumestigo si Mang Cardo laban kay Isabela. Iprinipresenta ang ledger. Tumestigo ang dating kasambahay. Sa final statement ng prosecutor, ang akusado, si Isabela de Villa, upang pagtakpan ang kasalanan ng kanyang asawa, ay nag-utos na patayin ang isang inosenteng sanggol. Ang karumal-dumal na gawang ito ang nag-udyok kay Elena Santos na maghiganti, na nauwi sa pagkamatay ng sarili niyang anak na si Angelo, at itinago niya ang lahat ng ito sa loob ng 25 taon. Hinadlangan ang hustisya. Nobyembre 2004, ang hatol. Ang korte ay nagpapasya na si Isabela de Villa ay guilty ng obstruction of justice at hinahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Si Ricardo Cardo Reyes ay guilty rin at hinahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Idinagdag ng hukom. Bagamat ang kaso ng pagpatay sa sanggol na si Daniel Santos ay lampas na sa prescription period, kinikilala ng korteng ito na ang katotohanan ng karumal-dumal na krimen kung saan ang buhay ng isang sanggol ay ipinagpalit sa halagang 30,000 piso ay mananatiling nakatala sa kasaysayan ng hustisya sa bansang ito. Sa huling bahagi ng desisyon, sinipi ng hukom ang huling sinabi ni Elena sa tape. Ang anak kong si Daniel, namatay ng walang pangalan. Ano ang kasalanan niya? Sino ang magpaparusa sa kanila? Sa labas ng korte, nagtipon ang mga tao. May hawak na mga placard. Hustisya para sa MGA. Angelo at Daniel ng 1979. Inapela ni Isabela ang kaso hanggang Korte Suprema, ngunit pinagtibay ang hatol sa kulungan. Tinawagan siya ng kanyang pangalawang asawa, Isabel, buong Cebu, alam na ang ginawa mo. Hindi ang pagkawala ng anak mo ang issue, kundi ang pagpapapatay mo sa isang sanggol. Ipapadala ko ang divorce papers. Si Mang Cardo ay tinanggap ang kanyang sentensya. Ang mga labi ni Angelo ay inilibing sa tabi ng kanyang ama. Ang tanging dumalo ay 2 kamag-anak, si Inspector Reyes at ilang reporter. Ang mga labi ng sanggol na si Daniel ay hindi na natagpuan.
Ang lugar kung saan siya itinapon ay isa na ngayong subdivision. Ang tape at ang sobre ay nakatago na ngayon sa PNP Evidence Room. Nagdulot ng malaking debate sa bansa ang kaso, lalo na tungkol sa Statute of Limitations. Si Inspector Reyes ay na-promote. Sa kanyang mesa, nakapatong pa rin ang lumang folder ni Angelo de Villa. Hindi, mananatili ito dito hanggang sa araw na magretiro ako. Para ipaalala sa akin na ang hustisya ay walang expiration date. Isang documentary ang ginawa tungkol sa kaso. Sa huli, pinatugtog ang huling bahagi ng tape ni Elena habang itim ang screen, isa akong mamamatay tao. Dapat lang akong mapunta sa impyerno. Pero, ang anak kong si Daniel, ano ang kasalanan niya? Sino ang magpaparusa sa mga demonyong iyon? Pagkatapos ng saglit na katahimikan, isang halos pabulong na boses ang narinig. Daniel, anak, papunta na si Mama. Ang lugar kung saan nahukay si Angelo ay tinabunan na. Ang mansyon sa Forbes Park ay 3 beses nang nagpalit ng may-ari. Ngunit ang matataas na pader ay nakatayo pa rin, tahimik na saksi sa isang trahedya. Ang anino ng isang batang nagbibisikleta at ng isang sanggol na itinapon sa ilog ay mananatili sa dilim ng mga pader na iyon, isang walang hanggang tanong tungkol sa kung ano ba talaga ang tunay na mukha ng batas at katarungan. Ang lahat ng paglilitis ay tapos na. Ngunit naway ang mga kaluluwa ng 2 batang biktima ng kasakiman ng matatanda ay makahanap na ng kapayapaan sa liwanag. Kung nakinig kayo hanggang sa huli, mag-iwan ng komento para sa mga bata. Ang kabutihang ipinapakita ninyo ay tiyak na magbabalik sa inyo ng makasanlibong beses. Maraming salamat sa pakikinig.